من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا، لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروا على ما من عليكم به من نعمة الإسلام، التي هي أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Lahat ng papuri, pagdadakila ay natatangi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang nag-angat sa relihiyong Islam. At kahit anong gawin ng mga Muslim para makamit natin ang karangalan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit pinapabayaan natin ang relihiyong Islam, katotohanan tayo ibababa ng Allah ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ng Allah Ta'ala at pasalamatan natin siya sa anumang mga biyaya na ipinadating sa atin, mga biyayang ginawad sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa relihiyong Islam, na kung saan ito ay kabilang sa pinakamabigat at pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Allah Ta'ala sa lahat ng sangkatauhan dito sa mundong ibabaw. Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sa araw na ito na ginawa kong kumpleto sa inyo ang inyong relihiyon. "Wa atmamtu alaykum ni'mati." At ginawa kong kumpleto sa inyo ang aking mga biyaya. "Wa raditu lakum al-Islam dinan." At pinili ko para sa inyo ang relihiyong Islam. Allah said in the Quran, "This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion." Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." At sinabi rin ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, "O kayong naniniwala at sumasampalataya sa Allah Ta'ala, katakutan ninyo ng matuwid at tamang pagkatakot ang Allah, at huwag niyong hahayaan na darating sa inyo ang kamatayan maliban na lamang na kayo ay nasa tamang estado ng pagkamuslim, maliban na lamang na dala-dala ninyo ang relihiyon na Allah subhanahu wa ta'ala." O you who believe, fear Allah as He should be feared, and die not exempt in the state of Islam. إن هذا الدين نعمة عظيمة، والإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. At ang relihiyon na ito, mga kapatid, ay isang dakilang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang relihiyong Islam na kung saan ito ay ang pagsuko, pag-surrender natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tauhid, ang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya at paglayo mula sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsunod sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng anumang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang paglayo mula sa gawaing pagtatambal sa Kanya, at paglayo sa mga taong gumagawa ng pagtatambal sa Kanya, at ang paglayo sa mga kahalintulan pa nito na mga gawain. Ito ang tunay na tinatawag natin na relihiyong Islam. Ito ang tunay na relihiyon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Islam is to submit to Allah
by worshiping Him alone, the Tawheed, and to surrender to Him in obedience and to keep away from idolatry and its people. هذا هو الإسلام عباد الله، هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل من اتبع نبيا من الأنبياء وعمل بشريعته فهو مسلم. Ito ang tinatawag na reliyong Islam. Dahil marami sa panahon natin ngayon, subhanallah, na tinatawag nila na sila ay kabilang sa mga Muslim. Subalit ang reliyong Islam, ito ang reliyon ng lahat ng mga propetang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa pinakaunang propeta hanggang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang mga propeta na kung saan dala-dala nila ang tunay na relihiyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumunod sa isang propeta o sa isang nabi na pinadala mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa nabi na yun sa anumang mga batas na isinabatas sa kanilang nasyon, sila ay matatawag na Muslim. Sa panahon ni Musa alayhisalam, sino man sa kanyang nasyon ang naniwala ang propeta Musa alayhisalam at sumunod at ginawa ang anumang mga gawain mga isinabatas sa panahon ni Musa alayhisalam, siya ay matatawag na Muslim. Sa panahon ni Isa alayhisalam, sino man ang naniwala kang Isa alayhisalam at ginawa ang anumang isinabatas sa panahon sa nasyon ni Isa alayhisalam, siya ay matatawag na Muslim. Ila an ba'atha Allahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lin-nasi kafatan وللعالمين أجمع فصار الإسلام باتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم hanggang sa pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakahuli-huli ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nangyari na ang Islam ay ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggawa ng mga isinabatas na mga gawain sa nasyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, hindi tayo matatawag na Muslim dahil lamang sa sinabi natin ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi, hindi tayo matatawag na Muslim kung sasabihin natin na ako ay mamamatay sa la ilaha illallah. Hindi tayo tunay na matatawag na Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan ng ating mga salita. Wallah. At hindi mananatili tayo sa ating pagka-Muslim kung hindi tayo bibigyang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Saksi tayo mga kapatid, napakaraming mga tao na pumapasok at tinatanggap ang Islam. Subalit, pumapasok lamang sila sa Islam bilang gimmick, subhanallah. Ito ay nasaksihan natin. Sila ay pumasok sa Islam bilang gimmick lamang, Allah. Subhanallah. Ito ay dulot na sila ay malayo sa habag, sa awa, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga taong pinanganak sa pagka-Muslim, subalit namatay sa pagka-kafir wal-iyadu. At napakaraming mga tao na nabuhay sa mundong ibabaw na ito na sila ay wala sa reliyong Islam, subalit sila ay nadatnan ng habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nabawian ng buhay na sila ay nasa tamang reliyong Islam. Kaya naman sinabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. At katotohanan hindi pinadala sa atin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na pinadala ito sa lahat ng sangkatauhan. Hindi siya pinadala para lamang sa mga Arab o sa Saudi Arabia o para sa mga sahaba o para sa kanyang panahon. Hindi. Bagkus pinadala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas, para sa pangkalahatang mga tao. Bashiran wa nadhiran, na nagdadala ng magagandang katuruan at nagdadala ng mga banta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah said, and we have not sent you, O Muhammad, except as a giver of glad tidings and a warner to all mankind.
فعلى المسلم يا عباد الله أن يحافظ على إسلامه، أن يحافظ على هذا الدين العظيم، يتمسك به إلى الممات. قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaya naman wajib sa bawat Muslim, bawat isa sa atin, na pangalagaan natin ang ating reliyong Islam. Pangalagaan natin, proteksyonan natin ang ating reliyong Islam. At panghawakan natin ito hanggang sa ating kamatayan. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. At wag na wag yung hahayaan na kayo ay mabawian ng buhay. Kayo ay mamamatay, maliban na lamang na kayo ay nasa tamang pagkamuslim. Sapat na ito sa atin na kasabihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang bawat isa sa atin ay huwag maging kumpiyansa sa kanyang pagka-Islam ngayon. Baka inaakala natin na tayo, Masya Allah, ay tamang pagka-Muslim. Subalit hindi natin alam, bukas makalawa, darating sa atin ang ating kamatayan, tayo ay malayo na sa inyong Islam. Allah said in the Quran, and I accept in a state of Islam as a Muslim with complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. ولا سيما يا عباد الله والفتن اليوم عظيمة التي تصد على هذا الدين، على هذا الإسلام، فينجرف معها من لم يثبته الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم. Lalo na mga kapatid sa panahon natin ngayon, na kung saan nagkalat ang mga fitna, nagkalat ang mga maling katuruan patungkol sa Islam, na kung saan marami rin sa ating kapwa Muslim ang nawawala, subhanallah. Sa pagdating ng mga fitna na ito, kasama ang ating mga kapatid sa Islam na napapariwara sa reliyong Islam. Dahil na rin na sila ay hindi binigyan ng katatagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagkamuslim. Marami sa mga Muslim na napapariwara, lumalabas sa reliyong Islam, nagiging musyrik, nagiging kafir, nagiging murtad, dahil sila ay hindi binigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magiging matatag sa kanilang pagkamuslim. At ito ay tunay at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi na bago, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bagkus sinabi mismo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu kafir mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Allahu Akbar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan. Darating sa isang Muslim, sa pagkaumaga siya ay mu'min, alhamdulillah. Siya ay may matiwasay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yumsi kafiran, subalit darating sa kanyang pagkahapon na siya ay magiging kafir. Mawawala sa kanya ang kanyang iman. Darating sa hapon siya ay magiging kafir. O di kaya darating sa hapon siya ay mu'min, Masya Allah. Sa mu'min, sa pagkahapon siya ay mu'min. Siya ay may tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, dahil sa hindi siya binigyan ng gabay sa katatagan sa pagka-Muslim, yusbihu kafir. Darating ang umaga, siya ay kafir sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay realidad na nasasaksihan natin. May mga taong papasok sa Islam, subhanallah, subalit darating ang araw, lalabas ang tunay na anumang nasa puso nila. Sila ay magmumurtad, sila ay magmumusyrik, sila ay gagawa ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. At hindi lang yun. Yabi'u dinahu, binibenta niya ang kanyang relihiyon, subhanahu. Ipagpapalit niya ang kanyang relihiyong Islam dahil lamang sa mga kakaunting bagay sa mundong iba. Mas mabuti pa, ibenta niya ang kanyang relihiyon, makuha lamang niya ang kabutihan na nasa dunya, subhanahu. Ito ay nasasaksihan natin, mga kapatid. Maraming mga Muslim
Mas pinipili nila na sila ay mapariwara sa pagkareliyong Muslim. Sa pagka-Muslim, makuha lamang nila ang kabutihan na hinahanap nila sa mundong ibabaw na ito. Ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng mga Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us and saying, a man would be a believer, a mu'min in the morning, and an unbeliever, a kafir in the evening. Or he would be a believer, a mu'min in the evening, and an unbeliever, a kafir in the morning. And he would sell his faith, his iman, Islam, for worldly goods. Rawahu al-Muslim. فعليكم يا عباد الله بالتمسك بالإسلام مهما كلفكم الثمن. قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو وحرمت. Kaya naman mga kapatid, panghawakan natin ang ating relihiyong Islam. Ang pagka-Muslim, iilan sa atin, subhanallah, lalabas lamang ang kanyang pagka-Muslim kapag may kasuntukan na siya. Siya ay sumisigaw ng Allahu Akbar dahil lamang siya ay nakikipagsuntukan. Lumalabas ang kanyang pagka-Muslim kapag siya ay may kalaban. Inaakala niya ng pagka-Muslim ay ang pagiging matapang. Allahu Akbar. Inaakala niya ng pagka-Muslim ay kailangan always panalo sa suntukan. Allahu Akbar. Saan mo kinuha ang Islam na yan? Hindi ganun ang Islam, mga kapatid. Sumisigaw tayo ng Allahu Akbar na suntukan, Allahu Akbar. Ito ay hindi turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagos ang Islam, ang pagsuko sa Allah, pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushrik billahi shay'a. Sinabi ng Propeta Muhammad sa isang sahaba na si Abu Darda, la tushrik billahi shay'a. Huwag kang gumawa ng shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong uri man ito ng gawain. Wa in qut'at wa hurrik, kahit pa ikaw ay putol-putulin nila o kahit pa ikaw ay sunugin nila. Huwag kang gumawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet advised Abu Darda radiyallahu anhu, do not associate any partners with Allah subhanahu wa ta'ala if you are cut and burned. Rawahu Ibn Majah. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إن الله كان غفارا. الحمد لله على فضله وإحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الناس، إن المسلم لا يتمكن من التمسك بدينه حتى يتعلم العلم النافع يعرف ما هو الإسلام. Alamin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang isang Muslim ay hindi niya kayang panghawakan ang kanyang relihiyon. Wallah, hindi natin kayang isabuhay panghawakan ang ating relihiyon kung tayo mismo wala tayong alam sa ating relihiyon. Wallahi, hindi natin maitatayo ang relihiyong Islam kung jahil ka sa iyong pagka-Muslim. Hindi mo alam ang 5 haligi ng Islam, ang 5 haligi ng paniniwala. Wallah, hindi natin kaya isabuhay ng maayos ang ating pagka-Muslim maliban na lamang na pag-aralan natin ang relihiyong Islam at malaman natin kung ano ang tunay na katuruan ng relihiyong Islam. Yata'alam ahkamah wa yajib ala kulli muslim wa muslimah ay yata'alam ma yastaqimu bihi dinuhu min aqidatihi wa salatihi wa zakatihi wa sawmihi wa hajjihi. Malaman natin ang mga hukuman, ang mga hatol. Wajib sa ating kalalakihan at kababaihan ang malaman natin ang mga kaalaman na kung saan upang maging matuwid ang ating pagsasagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating aqida, sa ating pagsasala, sa ating pagsasawm, sa ating pagbibigay ng zakat at sa ating paghahaj. Papaano natin maitatama ang ating aqida?
ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo mismo ayaw nating pag-aralan ang alikbatasan. Wallahi. Hindi natin malalaman ang pagsasambayan kung hindi tayo magbabasa ng Quran at magsasaulo ng Quran. Kaya naman mga kapatid, kung gusto nating dumating sa atin ang ating kamatayan na tayo ay nasa tamang pagkamuslim, ang una nating gawin ay pag-aralan natin ang reliyong Islam. Hada wajibun ala kulli muslimin dhakaran kana untha. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim, lalaki man siya o babae. Wala yakunu jahilan bil Islam, wala yadri ma hiya nawaqidah wa ma hiya munaqisat, li'annahu idza jahil يقع في الشرك ويقع في البدع ويقع في الذنوب والمعاصي وهو لا يعلم ذلك سبحان الله. At ito ang mas matindi mga kapatid. Hindi po pwede na tayo ay jahil sa ating reliyong Islam, na kung saan hindi natin alam kung ano ang nakakasira sa ating pagkamuslim, ano ang nakakabawas sa ating pagkamuslim. Dahil kapag siya ay jahil sa mga kaalaman patungkol dito, subhanallah, ito ang mga malalaking dahilan upang ikaw ay maging makagawa ng shirk, o ikaw ay makagawa ng bid'ah, o ikaw ay makagawa ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kamakailan lang lumabas sa ating Facebook ang isang balita na isang taong nagbalik Islam, subalit ngayon nilahad niya ang kanyang pagkamutan. Kumakain ng baboy, subhanallah, sinisiraan ang reliyong Islam, subhanallah. Siya ay binigyan ng offer na siya ay mag-aral, subhanallah, subalit tinanggihan niya. Siya ay mag-aral sa Saudi Arabia, subalit tinanggihan niya. At ano ang nangyari? Tinanggal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay, subhanallah. Bakit? Makukunan natin ng leksyon dahil hindi niya pinag-aralan ang reliyong Islam. Kung pinag-aralan lamang niya ng tunay ang reliyong Islam, na baka maaari pa na siya ay bigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, dahil sa kanyang intensyon na sira, ito'y hindi hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. A Muslim will not be able to hold on to al-Islam unless he learns knowledge from the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha ibadallah wa afhimu dinakum awalan thumma hafizu alayhi. Thaniyan, wasallallahu as-sabata alayhi. Katakutan natin mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoong Allah, at intindihin natin ang ating relihiyon unang-una, at proteksyonan natin ang ating relihiyon pangalawa. At hilingin natin, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bigyang gabay at papatatagin sa ating relihiyong Islam. Sinabi ng Allah Ta'ala, "Isabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Katiyakan tayo ay bibigyang katatagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundong ibabaw na ito at sa Yawmul Qiyamah ng salitang matatag, at ito ay ang pagsagot natin ng mga katanungan sa ating libingan. Tatanungin tayo sa mundong ibabaw nito, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah." Sino ang iyong Panginoon? Ang Allah. Kayang-kaya natin itong sagutin sa mundong ibabaw. Subalit, kung hindi sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pamemorize natin yan lahat sa mundong ibabaw nito, pagdating sa ating libingan, kung hindi tayo bibigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang lang din tayo sa mga tao sasagot ng la adri. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bigyan ng katatagan sa ating reliyong Islam sa mundong ibabaw na ito at sa Yawmul Qiyamah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, at ipapariwara ng Allah Ta'ala ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa mundong ibabaw na ito. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nais. Allah subhanahu wa ta'ala will keep firm those who believe with the word that stands firm in this world, in this dunya, and the hereafter. And Allah will cause to go astray those who are zalimun,
those who wrongdoers, and Allah does what He wills. Fear Allah subhanahu wa ta'ala, O servants of Allah, and learn your religion, hold on to it, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep you firm in this dunya and hereafter. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين وارحم عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.